O di ngayon, yung pangatlong nasa listahan natin, yung tatlong senador na patawa at painit ulo. Nakita nyo na? Yung tatlong itlog, si Bato de la Rosa, si Senate President Mig Zubiri, at si Joel Villanueva. Nagpa-picture pa. Nakasuot ng t-shirt na may bandila ng Pilipinas. nakiki-enjoy doon sa panalo ng Gilas Pilipinas versus China. Oh, at least man lang sa basketball panalo tayo. Tambak 96-75. Ang layo. Malayo 'yun. Oh, ano kayo, China? At least kahit man lang sa laro manalo tayo. Ngayon, ano ba ang nakakainis dito sa ginawa nitong tatlong ito? Pasuot-suot ng t-shirt na may West Philippine Sea. Tapos ngayon, marunong na kayo, nakakapagbanggit-banggit na kayo ng West Philippine Sea. Bakit? Kasi magre-re-elect kayo. Ngayon kasi, sa 2025, ngayon kasi, masyadong mainit ang issue ng China and the West Philippine Sea. At alam nila na galit ang tao. Galit ang mga Pilipino dito sa gulong ito, sa panggugulo ng China. Pero bakit nung panahon ni Duterte, even up to now? Diba? Anong ginagawa ninyo habang binubomba ng water cannon yung mga kababayan natin doon sa karagatan? Di ba wala kayong public pronouncement? Tahimik kayo. Pareho kayo ni BP Sara. Tahimik. Kapag sa tindi po ng ginagawa ng China sa atin, tahimik kayo. Tahimik si Sara. My goodness, mga kababayan, kung ito po ang magiging pangulo natin, ano na kaya ang mangyayari sa atin? Matutuluyan tayo na maging probinsya ng China? Kasi yun ang gusto ng mangyari ng tatay niya eh. Like father, like daughter. Tingnan mo, kahit na yung ginawa ng tatay niya, pagpunta sa China mag-isa, di ba wala man lang siyang banggit? Hindi man lang niya in-school yung tatay niya. Kasi paano nga naman sasawayan baka alam din niya yun. Diba? Grupo sila, kampo sila eh. Ngayon, itong tatlo na to, ngayon maingay, ngayon sumasakay kayo sa issue. Kasi hindi na si Duterte ang presidente. Kailangan kasi kahit paano maging mabangon man kayo sa kasalukuyang pangulo. Na ang tinatahak ng pangulo natin sa ngayon ay taliwas doon sa tinahak ng pangulo ninyo. O noon, nung ibinasura ni Duterte yung The Hague ruling ng UNCLOS, may binanggit ba kayo? May nasabi man lang ba kayo na sinaway nyo ba yung amo ninyo? Yung puon ninyo? Tapos nung hinaharas yung mga
sundalo natin, yung Navy natin doon sa West Philippine Sea. Habang ipinagtatanggol pa ng Tatay Digong ninyo, yung China, kahit na nang aagaw na, nagpapalayas ng mangingisda, nagpapalayas ng Navy natin, Coast Guard natin, sasabihin pa niya, huwag na kayong kumibo, magagalit ang China. Oh, asan kayo nun? Ano man lang yung pronouncement ninyo? Di ba wala? Kasi baka nagkikinabang din kayo. It's either na takot kayo doon sa sigang Pangulo or may naaambunan siguro natapalan kaya ha, hindi ako nang bibintang, I'm just wondering. Tapos ngayon ang iepal nyo po, epal kayo. Buti pa yung basketball buti pa yung basketballista, sinicheer ninyo. Pero yung mga sundalo nakikipaglaban doon sa karagatan, what kayo say? Ni wala kayong binabanggit na, kailangan matulungan, kailangan makapaglagay tayo dyan ng outpost, ng permanent outpost, ng base militar natin, dyan sa mga isla natin dyan sa karagatan. May sinasabi ba kayo? Di ba wala? Ang pinaggagawan nyo yung pag-grandstanding nyo dyan sa Senado Di ba? Pati itong Senate President na hindi marunong magdisiplina ng kanyang mga nasasakupan. Ang dami ng mga siga na nagwawala dyan sa Senado. Pero, wala lang sa inyo. Weak. Yan ang weak leader. Gusto nyo maging pangulo yung ganyan? Buti hindi nag-aambisyon magpangulo Di ba mga kababayan? Watchful tayo sa mga tatakbong pangulo sa 2028. Kailangan po yung tatakbong pangulo ay hindi pro-China. Hindi ko sinabing pro-America, hindi pro-China. Pro-Pilipino. Di ba? Itong mga tagahanga ng mga tangahanga na kahit ang dami-dami ng kabalbala na ginagawa, mga anomalya, love na love nyo pa rin. Anong klaseng mga masyado kayong nabubulagan sa pagmamahal ninyo dyan sa reyna ninyo. Reyna taba ching-ching. Kayong tatlong itlog. Nakapagtataka, bakit ngayon nabanggit nyo yung West Philippine Sea? Ayusin nyo yung pag-a-announce. Kailangan yung may laman. Pag binanggit ang West Philippine Sea, kailangan may katuturan. Related sa ating bansa. Hindi sa basketball lang. Okay? Pa-picture-picture pa kayo dyan para kayong ewan ko ba naman sa mga tao kasi bakit binubuto pa ang mga yan. Ay nako, hanggang dito na lang muna po mga kababayan. Itong tatlong itlog na to parang hindi nila alam na hindi nila inaalam kung ano ang damdamin ng mga tao tungkol sa kanilang performance diyan sa Senado.
Hindi siguro ito nagbabasa ng mga ano, kasi parang deadma lang, pero imposibleng hindi po nila nalalaman yung mga sinasabi ng mga netizens at ng mga vloggers. O deadma lang. Lalo na si Robin Padilla, Diyos ko, tulpo, ay sus. Siya po ang susunod natin, ano? So, see you in that vlog.